Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Umaasa ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na mabasag nila ang gate attendance record ng FIBA at posibleng pati na rin sa PBA kapag nagsimula na ang opening ceremony ng 2023 World Cup sa Agosto 25. Sinabi ni Deputy Event Director Erica D na 28,000 ticket na ang naibenta para sa pagbubukas ng torneo na gaganapin sa Philippine Arena kung saan may kapasidad ito ng 55,000 upuan. Malapit na ito sa kasalukuyang record na 32,616 na gate attendance ng FIBA noong 1994 na ginanap sa Toronto, Canada, kung saan ang malakas na koponan ng Estados Unidos sa pangunguna ni Shaquille O'Neal at Reggie Miller ay tinalo ang Russia para makuha ang corona. Ayon kay D, dahil sa kakaibang setup ng programa sa opening, 46,000 lamang ang pwedeng upuan ng mga manonood. Subalit dagdag ni D, binibilang din nila ang lahat ng tao na nasa loob ng stadium, kasama na ang press, media, opisyales at mga nagtatrabaho sa arena. Kumpiyansa naman si SBP President Al Panlilio na marami ang manonood dahil sa pagbubukas ng torneo na dadaluhan ng mga sikat na performers katulad ni Sara Geronimo at ang banda na Ben and Ben. Sinabi ni Panlilio na gusto niyang maabot ang 50,000 mark sa gate attendance na nakuha ng PBA. Ang record sa pinakamaraming nanood sa Philippine Arena ay nito lamang Enero kung saan nanood ang 54,589 na katao sa Game 7 ng 2023 Commissioner's Cup Finals. Ang buong FIBA Central Board ay manonood sa opening day kasama na si NBA Basketball Hall of Famer Dirk Nowitzki. Maglalaban ang Angola at Italy sa unang laban sa Agosto 25, kasunod ang inaabangan ng lahat, ang laban ng Gilas Pilipinas kontra Dominican Republic. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inanunsyo ni Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP President Al Panlilio na pwede nang maglaro si Kai Sotto para sa Gilas Pilipinas. Kinumpirma ito ni Panlilio at sinabing nakipag-usap na ang kanilang doktor at ang doktor ni Sotto at sinabing nasa kondisyon na siya para makapaglaro sa FIBA. Hindi nakapaglaro si Sotto sa Haejuan WUS International Basketball Tournament sa China dahil sa iniindan niyang back injury na natamo niya sa NBA Summer League. Inaasahan na sasali na si Sotto sa practice at mga tune-up games ng Gilas bago magbukas ang World Cup sa Agosto 25 na gaganapin sa Philippine Arena. Kakalabanin ng Gilas ang Ivory Coast, Montenegro at Mexico bago magsimula ang torneo, kaya tinutulak ni Panlilio na madaliin ang preparasyon ni Sotto para nasa kondisyon ito sa pagbubukas ng World Cup. Sinamahan ni Sotto ang 16 na players na kasama sa Gilas, kasama na din si Scottie Thompson na nagbalik sa ensayo sa kanilang huling practice pagkatapos makarecover sa isang fracture sa kanyang kanang kamay na naging dahilan kung bakit hindi rin siya nakapaglaro sa China. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Usapang Gilas Pilipinas pa rin. Sinabi ni Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na ilalabas nila ang final roster ng Gilas na 12 players na lalahok sa 2023 FIBA Basketball World Cup pagkatapos ang kanilang mga tune-up games sa 3 bansa sa susunod na linggo. Kakalabanin ng Gilas ang Ivory Coast sa Agosto 18 bago ang Montenegro at Mexico sa ika-20 at ika-21 ayon sa pagkakasunod. Ayon kay SBP President Al Panlilio, ang serye ng mga tune-up games na ito ay magiging susi sa pagdetermina nila sa final 12-man lineup ng Gilas. Una nang pinangalanan ng SBP ang 21-man pool para sa World Cup na kasama sina naturalized players Jordan Clarkson, Justin Brownlee at Ange Kouame sa listahan.
Ang 18 local players ay sina Dwight Ramos, Chris Newsome, CJ Perez, Renz Abando, Jordan Heading, RR Pogoy, Scotty Thompson, Jamie Malonzo, Japeth Aguilar, Poy Eram, Carl Tamayo, Ray Parks Jr., Junmar Fajardo, Kai Soto, AJ Edu, Calvin Oftana at Kiefer at Thirdy Ravena. Hindi nakasama sina Brownlee at Kawame dahil isa lang ang pwedeng naturalized player na pinapayagang maglaro sa torneo at si Clarkson na nga ang napili, habang si Eram ay kamakailan lang ay nagretiro na sa national team dahil sa kanyang knee injury. Si Tamayo naman ang maaga nang nagsabi na hindi siya makapaglalaro dahil din sa injury. Kahit 17 na lang ang mga pagpipiliang players, sinabi ni Panlilio na hindi magiging madali ang pagtanggal ng 5 players sa roster na nakasalalay kay head coach Short Reyes at kanyang mga deputies. Ang deadline ng submission ng final lineup ay sa Agosto 23, 2 araw bago magsimula ang World Cup sa Agosto 25 na gaganapin sa Philippine Arena sa Bulacan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.